Okay, hindi pa rin ako maka-move on sa sobrang sama pa rin ng loob ko, sa sobrang bigat ng dinaramdam ko. Gusto ko pa ring maintindihan, gusto ko pa ring mailabas yung lahat ng sama ng loob ko talaga. And gusto ko pa ring subukang maintindihan kung bakit nangyayari sa akin 'to. Alam mo yung akala ko nung una, sa orientation ko, nung nag-orientation ako sa trabahong ito, ang sabi sa orientation noon is, dito sa trabahong ito ay tulungan kayo, iisang pamilya kayo sa iisang trabaho. Kung kailangan ko ng tulong sa mga nurses, patient care tech, CNAs, charge nurse, humingi lamang ako ng tulong sa kanila and tutulungan nila ako. So, dun ko naramdaman nung time na yun ng orientation ko na, ito na yung trabaho na magugustuhan ko sa habang buhay. Ito na yung magiging trabaho ko na safest place ko, comfort zone. Hindi pa rin pala, nagkamali ako. Dahil alam mo yung pakaramdam na, okay, ilang beses kong sinubukan na manghingi ng tulong sa mga sinabi nila sa akin, sa mga nurses, lahat, CNAs, nurses, charge nurse, patient care tech. Alam mo yun, hindi ka nila tutulungan. Some, tutulungan ka. Some, most of them, hindi ka nila tutulungan, papabayaan ka nila. Alam mo yung, sa loob ng 3 months na yun, talagang doon ko naramdaman yung bigat. Andito pa rin yung bigat. And then doon ko naramdaman yung parang pambubuli nila sa akin. Sobra na. And then sa loob ng 3 buwan na yun, doon ako parang natauhan na tama na talaga to. Na ihinto ko na to yung mga ginagawa nila sa akin kasi hindi na tama, ako na yung naaapektuhan. So yun na nga, ito yung pakiramdam ko sa tuwing manghihingi ako ng tulong sa kanila. Number 1, sa mga nurses. Grabe. Alam mo yun na hingan mo sila ng tulong, merong bang nurse na hindi mo sila mahingan ng tulong. Alam mo yung sasagot sa'yo is parang ang laki mong abala sa kanila. Parang ganun. Ipapakita nila yung yung laking abala mo na ginagawa sa kanila. Yun talaga yung unang-unang naramdaman ko. Alam mo yung nurse yun sa halip na tulungan ka, and then sa halip na tulungan ka niya, is pinasahan ka pa niya ng maraming obligasyon na hindi mo naman trabaho naman nila yun. Kagaya na magpatay ng IV, hindi ko trabaho yun, wala pa ako dun sa posisyon na yun na pwede kong hawakan yung IV. Wala kaming karapatan na humawak ng IV. Pwede namin hawakan yung stand. Pero yung pinakang IV para patayin, hindi namin pwedeng hawakan yun unless ako ay registered nurse na. So, hindi ko pa yung pwedeng hawakan. Pwede ko lang na ipaalam sa kanya na yun nga, na patayin or na nag-iingay yung IV, pero hindi ko pwedeng pindutin yun. So, pinapagawa niya sa akin yun. So, hanggang sa isang araw, dahil nga yun ang nasa training ko, yun ang sinabi sa akin sa orientation na bawal kaming humawak sa IV. So, ilang beses niya ako inutusan. Nung una, ginawa ko hanggang sa, sabi ko, naisip ko paano kung magkamali ako, paano kung yung IV pala is basta may mali akong nagawa sa IV, di ba? So, hanggang sa pinanindigan ko na, sabi ko dun sa nurse na yun, sorry hindi ko na pwedeng gawin yung pinapagawa mo sa akin kasi nung nag-orientation kami, nakalagay doon at sinabi sa amin, ini-orient kami na bawal kaming humawak sa IV. So, hindi ko pwedeng patayin yung IV. Ang pwede ko lang gawin ay sabihin sa iyo na tumutunog yung IV nila, hindi nagana. Yun. Pero hindi ko pwedeng patayin yun na ako mismo magpapatay kasi wala pa ako sa posisyon na yun kasi hindi pa ako registered nurse or hindi pa ako licensed nurse. So, yun na nga. Sabi niya, gumanon siya sa akin. Really? Sabi niya ganun. Tapos parang gumanon siya na parang pagkadismaya na naman. Kasi ito na naman, nanghingi na naman ako ng tulong sa kanya. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Yung pasyente kailangan na i-check ng blood sugar. Sabi niya sa akin, ito ang blood sugar, ikaw mag-test. Sabi ko, trabaho din ba namin yun? Parang hindi ako na-train na gagawin din namin itong blood sugar. Pero dahil sa sarili ko, inisip ko na rin na, kailangan ko matutunan ito para na rin sa akin pag naging nurse na ako. Kailangan ko itong gawin. Kailangan ko rin matutunan somehow. So, ginawa ko. And then, kasunod na naman, nagtanong ako ng tulong dun sa nurse, isa pang nurse. Sabi ko, nurse, tulungan mo naman ako na tanggalin yung colostomy bag or mag-side nung colostomy ng patient.
hindi rin pala kami pwede noon. Nandun din sa orientation na hindi kami pwedeng magano ng colostomy bag. Kasi, hindi pa ako registered nurse or hindi pa ako licensed nurse. So, yun nga. Ang ginawa ng nurse, sabi niya, ganitong gawin mo, tanggalin mo, ganyan. So, ako na naman ang gumawa nun. Hindi niya ako tinulungan. Talagang, tinurn down niya ako at ako ang gumawa nun. So, there you go. Ako na naman ang gumawa and inisip ko na lang na naman sa sarili ko, well, maging nurse ka na rin lang, samantalahin mo na, pag-aralan mo na lahat ng bagay na kailangan mong malaman ngayon pa lang. Okay, ginawa ko rin yon. Kasunod na naman, ang hingi na naman ako ng tulong sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan na i-turn yung pasyente? Kasi ang bigat niya, nasa 600 pounds yata. Well, no, not 600. I was exaggerated. Siguro nasa ilang pounds lang siya. Well, let's see, maybe 250 pounds. Mabigat pa rin yun na kumpara sa akin na ilang pounds lang ako and maliit lang akong babae. So, hindi ko siya kayang i-turn. Lahat ng bigat niya ay nandun talaga sa katawan. So, sabi ko na naman sa kanya, dahil nga hindi ko siya ma-turn, dahil itong pasyente ayaw talaga mag-turn, kahit kaya naman pala mag-turn. Ay ko sa kanya, tulungan mo naman ako mag-turn. Alam mo, sabi niya, hindi kita tutulungan na mag-turn. Ikaw mag-turn nun. Pero, ayon din sa orientation, kailangan, ang trabaho ng nurse ay trabaho ko na din. May mga certain areas lang na hindi ko magagawa. Kagaya ng magbigay ng medication, hindi ko pa yun pwedeng gawin. Kagaya ng humawak ng IV, hindi ko pa rin pwedeng gawin yun. Kagaya ng ng colostomy bag, pero pwede ko na sigurong gawin yun, pero parang hindi pa rin. So yun, kagaya ng yun lang, yung tatlong yun. And kagaya ng mag-assessment, gumawa ng assessment, hindi ko pa yun pwedeng gawin. And kumuha ng dugo, hindi ko pa rin pwedeng gawin yun. Kasi nga, hindi pa ako licensed. So yun, grabe. Tapos, meron na naman isang pasyente, ano ba ang tawag dito? Meron na naman isang nurse na gano'n na naman, hininga ko na naman ng tulong. Ang sagot niya sa akin, ang dami kong pasyente, ang dami kong ganyan, hindi ko pwedeng gawin yan. Galit siya sa akin, nagalit siya. Ayaw niya akong tulungan. Sabi niya, pwede ba? Gawin mo yung gawin mo na rin niya kasi busy din ako. Trabaho niya yun. Pasyente niya rin yun, hindi lang akin. Pasyente niya, pasyente ko, ay pasyente naming pareho. Hindi lang akin yun. Pero ang nararamdaman ko sa trabahong ito is mag-isa lang ako. So ngayon, kinakalma ko na lang ang sarili ko. Sabi ko na lang, dadasal na lang ako, Lord. Tulungan niyo po ako na makayanan ko pa itong trabahong ito. Kasi meron pa akong 2 taon na ilalagi sa trabahong ito. And then sa loob ng 2 taon na yun, pwede na akong mag-quit, lilipat ako na ibang trabaho. Yun ang plano kong gawin. Ang plano ko is tapusin ang 2 taon na obligation hours. And then pagkatapos nun, lilipat ako na ibang trabaho. Basta hindi na yung ganitong, yung ganyang setup na trabaho. Ibang trabaho na pwede ako mag-apply na ibang trabaho once na magkaroon ako ng aking certification. Or once magkaroon na ako ng aking license. Yun lang talaga hinihintay ko. And pagtitiisan ko yung 2 years, ang pinapag-aralan ko na lang ngayon is pagtiisan or lumaban sa kanila or maging balanse. Or magdasal lang na magdasal hanggang sa matapos yung, alam ko naman na pagdadasal kailangan ng action. So, kailangan kong matutunan. Yun na lang ang kinakampante ko sa sarili ko. Kailangan kong pag-aralan ng lahat sa trabahong ito para hindi ako maramdaman at para hindi ko maramdaman yung matinding paghihirap at matinding bigat na nararamdaman ko ngayon. Pagpapasok ako, ang bigat ng pakiramdam ko dahil nandun yung pakiramdam na ito na naman. Pakiramdam ko, ako lang ang nagtatrabaho doon. Pakiramdam ko, ako lang yung nag-iisa doon. Pakiramdam ko, ako lang yung lahat ng gumagawa nun. Kahit pa sinabi sa orientation na hindi ko dapat gawin ng solo yun kasi yun ay trabaho din nila. Hindi ko lang trabaho yun. Tulungan nga kailangan ay tulungan, hindi pwedeng isa lang. Unless meron talaga silang mga trabaho na hindi ko sila pwedeng tulungan, kagaya nga ng pagbibigay ng gamot, hindi ko pa nga pwedeng gawin yun. Pero most of the part ng trabaho is kailangan katulong ko sila or sila yung babackupan ko, hindi yung ako yung babackupan nila or ako yung baback up sa basta parang baliktad na, hindi ganun ang pangyayari dapat. Ang nangyayari ngayon sa position ko is akin lang talaga lahat. Kaya ang mangyayari yung 12 hours na yun, parang ang hirap ng pakiramdam ko. Uuwi ako na parang pagod ako at bugbog talaga yung katawan ko. Dahil nga, mag-isa kong ginawa at ginagampanan yung mga trabaho ko.
Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas na makaya pa itong trabaho ito dahil parang hindi ko nakakayanin. Sa bigat na lang ng trabaho dahil nga mag-isa kong ginagawa sa halip na 2 kami o 3 kami. Kasi nakalagay dun sa report minsan times 2 times 3 na assist or bed rest times 2 times 3. Ibig sabihin, 2-3 kayo magtutulungan dun sa isang pasyente. Pero nangyayari sa dun sa times 2 times 3, solo lang ako. Ang bigat nun. Kaya pagkatapos ng 12 hours na trabaho, kahit ayokong magreklamo, pag uwi ko, grabe, pagod na pagod yung katawan ko. Kaya sabi ko, Lord, makaya ko pa kaya ang 2 taong pagtatrabaho dito. Samantalang yung 12 hours na lang, halos lamunin na yung buong energy ko dito sa trabaho ito. Parang hindi ko nakakayanin. Pero yun, nagdadasal na lang ako ng nagdadasal. Sabi ko, konting tiis na lang. Malalampasan ko rin siguro itong hirap na pinagdaraanan ko ngayon. Siguro, kailangan ko lang talaga na matuklasan kung paano ko i-handle itong trabaho ko. So, yun lang. Kahit paano medyo gumagaan-gaan na yung pakaramdam ko na naglalabas ako ng aking salubin. Salamat na lang kahit paano meron ng ganito. Parang may own therapist ko na din to, kumbaga. So, yun. Bye.